Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ramon. Isang karaniwang magsasaka mula sa Barangay San Isidro, isang maliit na liblib na baryo sa lalawigan ng Iloilo. Doon ako ipinanganak at lumaki, at doon din ako tumanda ng walang gaanong pagbabago sa aking buhay. Simple lang ang aming pamumuhay, tanim ng mais sa malalawak na bukid na laging basa ng pawis at ulan, palay na tumutubo sa ilalim ng init ng araw na parang sumusunog sa balat, at kaunting gulay na inaalagaan namin sa likod ng bahay upang may kainin sa pang-araw-araw na buhay. Minsan, kumikita rin kami sa pag-aalaga ng manok na kumakanta sa umaga, ngunit biglang tumatahimik sa gabi, at baboy na lumalaki ng dahan-dahan sa ilalim ng aming pangangalaga. Tahimik ang aming lugar, malayo sa ingay ng lungsod na puno ng mga sasakyan at tao na parang langgam na nagmamadali, at halos lahat ng residente ay magkakakilala. Mula sa pinakamatandang lola na laging nakaupo sa may puno ng mangga hanggang sa pinakabagong sanggol na umiiyak sa gabi. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may mga lihim na matagal nang ibinubulong sa dilim ng gabi, mga lihim na parang anino na sumusunod sa bawat hakbang mo, na nagpapalamig sa hangin kahit sa gitna ng tag-init. At pinipilit naming itago sa pamamagitan ng dasal na binibigkas ng may nanginginig na boses at matinding takot na kumakain sa loob namin na parang gutom na hayop. At ako, isa sa mga naging saksi sa isang bangungot na hanggang ngayon ay nagpapahirap sa aking pagtulog, na parang may malamig na kamay na humahaplos sa aking batok tuwing nag-iisa ako sa dilim. At ang mga panaginip ko ay puno ng mga mukha na walang mata, ngunit nakatingin pa rin. Nagsimula ang lahat ng dumating sa aming baryo ang isang matandang lalaki na hindi taga rito, na parang dinala ng hangin mula sa malayong lugar na walang pangalan. Siya ay nasa 70 taong gulang, maputi ang buhok na parang nyebe na hindi natutunaw, payat na parang balat at buto lamang ang natitira sa kanyang katawan na tila ba kinain na ng panahon. At laging nakasuot ng kulay abong barong na tila ba laging handa sa isang libing na hindi niya inaasahan. Ipinakilala siya ng aming kapitan bilang si Mang Vicente, isang albularyong lumipat daw sa San Isidro upang magpahinga mula sa kanyang mahabang buhay na puno ng mga misteryo at tumulong sa mga maisakit na walang pera para sa doktor sa lungsod. Sa unang tingin pa lang, may kakaibang kaba na akong naramdaman, parang may yelong dumadaloy sa aking dugo na nagpapalamig sa buong katawan ko, at tuwing napapadaan siya sa daan na puno ng alikabok, ang hangin ay biglang lumalamig na parang may dala siyang hininga mula sa libingan na bukas pa rin. Hindi ko iyon pinansin noong una, inisip kong dala lamang iyon ng pagod mula sa bukid kung saan ako nag-aararo mula umaga hanggang hapon, o ng init ng araw na sumusunog sa aking balat na parang apoy na walang awa. Ngunit ang katotohanan ay mas madilim kaysa sa inaakala ko, na parang isang butas sa lupa na walang ilalim, na kapag tumingin ka roon ay may tumitingin pabalik sa iyo na may mga matang walang awa. Mabilis siyang naging tanyag sa buong baryo, na parang isang bituin na biglang lumitaw sa madilim na langit. Madalas siyang lapitan ng mga kapitbahay para sa gamutan, lagnat man na nagpapahirap sa katawan na parang apoy sa loob, ubo na walang tigil na parang may bagay na nakabara sa lalamunan, o kahit na ang mga sakit na sinasabing dulot ng kulam o usog na nagpapahina sa espiritu na parang may sumusipsip ng lakas mo ng dahan-dahan. Hindi ko alam kung paano niya nalalaman ang karamdaman, basta hawakan lamang niya ang pulso o noo ng pasyente na may kamay na malamig na parang yelo mula sa freezer. Agad niyang sinasabi ang halamang gamot na kailangan na parang nababasa niya ang loob ng katawan mo na walang hirap. May mga umuuwi na biglang gumagaling na parang may himala na nangyari sa kanila, kaya hindi nagtagal, halos lahat ay lumalapit na sa kanya para sa anumang karamdaman. Mula sa simpleng sakit ng ulo hanggang sa mga kakaibang sakit na walang paliwanag. Ako, hindi ko siya nilapitan sa una. Hindi ako sang-ayon sa ganoong uri ng gamutan, lalo na kung hindi ko kilala ang pinanggalingan ng tao, na parang mailihim na nakakubli sa kanyang ngiti na hindi umaabot sa mata. Ngunit ng isang araw ay biglang nagkasakit ang aking bunsong anak na si Ana, napilitan akong lumapit sa kanya, na parang kumakapit sa patalim na maaaring pumutol sa sariling kamay ko nang hindi ko inaasahan. Isang gabi, habang nagpapahinga ako mula sa bukid na puno ng putik na dumidikit sa aking paa na parang hindi gustong bitawan ako, dumating si Ana sa bahay galing sa paliligo sa ilog na may tubig na malamig at madilim sa gabi. Nanginginig siya ng husto, namumutla na parang wala ng dugo sa kanyang mukha na dating rosas, at parang wala sa sarili, na ang kanyang mga mata ay walang buhay na parang nakatingin sa isang bagay na hindi namin nakikita. Akala ko ay giniginaw lamang dahil sa malamig na tubig ng ilog na parang mailihim na naninirahan doon,
Ngunit kinabukasan, nagsimulang mamaga ang kanyang tiyan ng hindi normal at parang may gumagalaw sa loob, hindi simpleng galaw ng tiyan, kundi parang buhay na nilalang na nagpupumiglas sa loob niya, na nagpapahirap sa kanya na umiiyak siya ng walang tigil, na ang kanyang mga hiyaw ay parang mula sa impyerno na tumatagos sa mga dingding ng aming bahay na gawa sa kawayan. Ang kanyang balat ay namumutla ng higit pa, at may mga ugat na lumilitaw na kulay itim na parang ahas na gumagapang sa ilalim ng kanyang balat, na bawat galaw ay nagpapahirap sa kanya na parang may sumusundot mula sa loob. Dinala ko siya agad sa health center sa baryo, ngunit walang alam ang nurse, wala silang paliwanag sa kakaibang sintomas na parang hindi mula sa karaniwang sakit, at ang kanilang mga gamot ay walang epekto na parang tinatanggihan ng katawan niya. Isang matandang kapitbahay ang lumapit sa amin nang may awa sa mukha, at sinabing baka naengkanto o nausog si Ana mula sa ilog na may mga kwento ng mga espiritu na naninirahan doon. Pinayuhan niya akong dalhin siya kay Mang Vicente, na parang iyon ang tanging pag-asa sa gitna ng kawalan ng lunas. Laban sa aking kalooban na puno ng pag-aalinlangan at takot na hindi ko maipaliwanag, dinala ko si Ana sa kanyang maliit na kubo sa gilid ng kagubatan na puno ng mga puno na parang nagbubulungan sa gabi. Ang paligid ay puno ng amoy ng kamangyan na nasusunog na parang nasusunog na laman ng hayop, at tuyong dahon na nagpapahilo at nagpapahirap sa paghinga na parang mailason sa hangin. Pinahiga niya si Ana sa banig na may mga ukit na mga simbolo na parang mata na nakatingin ng buhay, na sumusunod sa bawat galaw mo na parang may sariling buhay at iniimbestiga ang iyong kaluluwa. Pumikit siya at nagdasal sa isang wikang hindi ko maintindihan, na parang bulong mula sa mga patay na nagmumula sa ilalim ng lupa, na bawat salita ay nagpapalamig sa aking balat na parang maihangin mula sa bukas na libingan. Kumuha siya ng langis na maitim at malagkit na parang dugo na natuyo. Ipinahid sa tiyan ni Ana ng dahan-dahan na parang hinahaplos ng kamay na mailihim na layunin, at pagkatapos, nilapit niya ang kanyang bibig sa pusod niya. Hindi lamang hinihipan, kundi parang hinihigop ang isang bagay na hindi nakikita, na ang kanyang bibig ay biglang lumaki ng hindi normal, na parang may dagdag na hanay ng ngipin na matutulis na kumikinang sa dilim. Biglang napahiyaw si Ana ng malakas, bumalikwas ang kanyang katawan na parang may demonyong lumalabas mula sa loob niya. At ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot na parang nakikita niya ang pinakamalalim na bahagi ng impyerno na puno ng mga sigaw at apoy na walang katapusan. Ang kanyang katawan ay nag-convulse ng ilang segundo na parang may kuryente na dumadaloy, at ang hangin sa paligid ay biglang naging mabaho na parang bulok na laman. Pagkatapos, nanlambot siya at nahimasmasa ng bigla, na ang kanyang mukha ay bumalik sa normal na kulay na parang walang nangyari. Nakahinga ako ng maluwag ng kaunti, ngunit may bahagi sa loob ko na hindi mapakali na parang may bubulong na boses na nagsasabi na may kapalit ang ganitong himala. Bago kami umalis, binigyan niya ako ng garapon ng langis na may kakaibang amoy at mga dahon na dapat ilagay sa ilalim ng kama ni Ana tuwing gabi upang protektahan daw siya mula sa mga sumusubok na kainin ang kanyang lakas. Sabi niya, may sumusubok na kainin ang lakas ng aking anak mula sa loob, ngunit napigilan na niya ito ng pansamantala, na ang kanyang mga salita ay parang babala na may darating pang mas malala kung hindi susundin. Umuwi kami na may ginhawa sa dibdib, at kinabukasan, parang walang nangyari kay Ana, masigla siya, maliksi na parang may bagong buhay na dumaloy sa kanya, at parang lumusog pa ang kanyang katawan na dating payat. Ngunit habang ang lahat ay masaya sa pagbabago na parang himala mula sa langit, ako ay unti-unting nagigising sa mga kakaibang bagay na napapansin ko kay Mang Vicente na parang may maskara na unti-unting natatanggal. Tuwing gabi, mula sa aking bintana na gawa sa kapis, nakikita ko ang kanyang bahay na may apoy sa paligid, hindi ordinaryong apoy na nagbibigay init, kundi kulay asul at pula na sumasayaw na parang mga kaluluwa na nagpupumiglas mula sa libingan. Na ang init ay nararamdaman ko kahit malayo na parang sumusunog sa aking balat at nag-iiwan ng amoy ng nasusunog na laman sa aking ilong na hindi nawawala kahit anong gawin ko. Minsan, naghatid ako ng uling malapit sa kanyang lugar upang ibenta sa mga kapitbahay, at nakita ko ang isang malalim na hukay sa likod ng kanyang bahay na parang bagong hinukay, puno ng mga buto na hindi sa hayop tulad ng manok o baboy, kundi malalaki na may pangil na parang mula sa nilalang na hindi makatao, na ang mga buto ay tila buhay pa at gumagalaw ng bahagya sa hangin na parang may natitirang lakas sa kanila. Nang sumilip ako ng mas malapit, ang amoy ay umakyat na parang hininga ng patay na maihalo ng dugo at bulok, at may narinig akong bulong na parang tawag sa aking pangalan na nagmumula sa ilalim ng hukay na nagpapataas ng balahibo ko.
Agad akong umalis ng may nanginginig na tuhod, ngunit mula noon, hindi na ako matahimik sa gabi na parang may mata na nakabantay sa akin mula sa dilim. Sa bawat gabi na lumilipas, dumarami ang nawawalang hayop sa baryo, mga manok na natatagpo ang walang laman sa loob, puro balat at dugo na nakakalat na parang inihanda para sa isang madilim na ritual na walang katapusan. Mga kambing na butot balat na lang ang natitira, na ang mga hiwa ay eksakto at malinis na parang ginawa ng matalas na ngipin na mailaso na nagpapahirap bago mamatay. At ang kanilang mga mata ay nananatiling bukas sa takot na parang nakikita nila ang kanyang mukha bago ang huling hininga. Doon nagsimulang magbago ang aking tingin kay Mang Vicente ng lubusan, na parang may kortina na natanggal sa aking mga mata, at sinimulan kong bantayan ang kanyang bawat galaw na parang isang mga ngaso na naghihintay sa kanyang biktima. Sa isang gabi na walang buwan sa langit, na ang dilim ay parang kumakain ng lahat ng liwanag at nag-iiwan ng katahimikan na puno ng pangamba, nagising ako sa tahol ng mga aso sa labas, hindi ordinaryong tahol na galit, kundi puno ng takot na parang nakikita nila ang kamatayan na lumalakad sa daan, na ang kanilang mga tinig ay nanginginig na parang may kaba sa kanilang lalamunan. Sumilip ako sa bintana ng dahan-dahan, at nakita kong ang mga aso ay nakatalungko sa lupa, nakayuko na parang nagmamakaawa, na ang kanilang mga buntot ay nakasingit sa pagitan ng hita, at ang kanilang mga mata ay puno ng luha ng hayop na parang umiiyak sila sa isang bagay na hindi namin nakikita. Sa di kalayuan, sa kagubatan malapit sa kanyang kubo na puno ng mga anino na gumagalaw, may liwanag na kulay kahel na kumikislap na parang apoy mula sa impyerno na nag-aanyaya sa iyo na lumapit. Kinuha ko ang flashlight na may nanginginig na kamay at lumabas ng walang ingay, na bawat hakbang ay parang may kamay na humahawak sa aking paa mula sa lupa na parang hindi gustong hayaan akong lumapit. Doon ko nakita ang katotohanan na nagpabago sa aking buhay ng walang balik. Sa ilalim ng liwanag na ngayon ay alam kong hindi apoy kundi ilusyon na nagpapahirap sa mata at nagpapalito sa isipan. Nakita ko si Mang Vicente na hubad ang itaas na katawan na parang naghahanda para sa isang ritual. Ang kanyang balat ay kulay abong puti na parang balat ng patay na matagal nang nakalibing, makinis ngunit puno ng ugat na kulay berde at itim na gumagapang na parang buhay na ahas sa ilalim ng balat na nagpapahirap sa paningin. Hawak niya ang isang buhay na manok na pumapalag ng desperado, at sa isang iglap, kinagat niya ito sa liig ng walang awa, ang kanyang bibig ay bumuka ng sobra na parang hindi makatao, na may dalawang hanay ng matutulis na pangil na kumikinang sa dilim na parang mga kutsilyo na bagong hasa, at hindi dugo ang sinisipsip kundi parang itim na usok na dumadaloy sa kanyang lalamunan na parang buhay na bagay na nagpapalakas sa kanya. Ang manok ay hindi agad namatay, ito ay pumapalag pa ng matagal, na ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot, at ang dugo ay hindi tumulo kundi umusok na parang apoy mula sa impyerno, na ang amoy ay nagpapahirap sa aking tiyan na parang mailaso na umakyat. Napaatras ako nang hindi sinasadya, at may langit-ngit ng sanga sa ilalim ng aking paa na nag-etso sa katahimikan. Napalingon siya ng bigla, at ang kanyang mga mata ay mapupula na mailiwanag na parang sa hayop sa dilim, na parang tumatago sa aking kaluluwa at nakikita ang lahat ng aking lihim na takot at kahinaan. Nagtago ako sa likod ng mga talahib ng walang hininga, na ang aking puso ay tumitibok na parang tataka sa dibdib ko at mag-iiwan ng bakas ng dugo. Pagkatapos ng ilang minutong parang oras, umalis siya ng dahan-dahan, at tumakbo ako pa uwi na parang may apoy sa talampakan ko. Isinara ang lahat ng pinto at bintana nang mailakas na parang may humahabol sa akin. At nagbantay buong gabi na hawak ang itak na bagong hasa, na bawat anino sa dingding ay parang anyo niya na lumalaki at lumiliit. Kinabukasan, inilibing ko ang natuklasan sa sarili ko ng malalim, na parang lihim na hindi dapat ibahagi, ngunit dumarami ang kakaibang pangyayari sa baryo na parang virus na kumakalat. Mga batang biglang nilalagnat na walang dahilan, na ang kanilang mga mata ay nanliliit sa takot na parang nakikita nila ang dilim sa loob nila. Isang buntis na natagpo ang walang malay sa loob ng bahay na maihiwa sa katawan na parang kuko ng demonyo na nag-iiwan ng sugat na hindi gumagaling, na ang dugo ay kumalat na parang anyo ng mukha ng umingiti. Sinimulan kong manmanan siya tuwing madaling araw mula sa mataas na bahagi ng bundok, at nakita kong lumalabas siya sa gubat na may sako na gumagalaw na parang may buhay sa loob. Bumabalik na may dugo sa katawan na parang bagong galing sa pagpatay na walang awa, at ang kanyang mukha ay parang mas bata pagkatapos. Isang umaga, nang dumaan siya sa harap ng aming bahay, huminto siya saglit at tumingin sa bintana ko nang hindi direktang nakatingala. Naramdam ko ang kanyang tingin na parang yelo sa aking dugo na nagpapahirap sa paghinga.
Mula noon, may mga anino na sumusunod sa kanya sa bawat lakad, sa poste ng ilaw, may lumalampas na anino na hindi tugma sa katawan ng tao na parang may dagdag na limbs. Sa palayan, may hayop na nabubuwal na parang kinuhanan ng buhay ng bigla, na ang kanilang katawan ay natutuyo ng mabilis na parang may sumipsip ng lahat ng likido. Hindi ko na kayang manahimik ng matagal, kaya kinausap ko si Lola Rosa, ang pinakamatandang residente na laging may kwento mula sa nakaraan. Nagkwento siya ng alamat tungkol sa isang albularyo na tumakas mula sa hilaga matapos mahuli sa ritual ng kadiliman na kumakain, hindi lamang ng laman kundi ng kaluluwa. Ang tawag dito ay kaluluwa sipsip. Isang uri ng aswang na mas malakas na ang presensya, ay nagpapalamig sa hangin at nagpapahirap sa mga panaginip na parang may pangil na kumakamot sa isipan. Matapos iyon, lalong tumindi ang aking takot na parang apoy na lumalaki sa dibdib ko. Kailangan kong makatiyak ng lubusan, kaya isang gabi, lumusong ako sa gubat patungo sa kanyang kubo ng may itak at flashlight. Doon ko nakita ang lagusan sa likod na umaalingasaw ng amoy na halo ng dugo, usok, at dumi ng hayop na nagpapahilo at nagpapasuka. Bumaba ako ng dahan-dahan, at sa ilalim, may silid na puno ng garapon na may bahagi ng katawan, mata na nakatingin pa rin na sumusunod sa iyo, daliri na gumagalaw na parang gustong lumabas, puso na tumitibok ng mahina na parang naghahabol sa buhay. Sa dingding, mga simbolo na gumagalaw na parang mata na nagbubuka, at sa gitna, altar na may kandilang itim na umiilaw ng sarili na may apoy na hindi nasusunog. Doon bumaba si Mang Vicente na may sako, at lumabas ang isang lalaking buhay pa, na ang mga mata ay puno ng takot na parang handa ng mamatay. Sinimulang sipsipin niya ang buhay nito, na may itim na usok na dumadaloy, at ang lalaki ay umiiyak ng walang tunog na parang nawawalan ng kaluluwa. Umatras ako at tumakbo ng mabilis, at pagdating sa bahay, ipinatawag ko ang mga pinagkakatiwalaan ko na may parehong takot. Hindi sila naniwala noong una, ngunit nang ipakita ko ang sugat at ebidensya mula sa cellphone, nagbago ang lahat ng bigla. Nagplano kami na tapusin siya, ngunit alam naming hindi siya ordinaryo, nakatali ang kanyang buhay sa ugat ng kadiliman na may buhay na parang ahas. Sa gabi ng bagong buwan, sumalakay kami sa kanyang kubo ng may bawang, itak na isinausaw sa banal na langis, at asin na parang sandata laban sa dilim. Bumaba kami sa lagusan na mainit na parang loob ng bulkan, at ang mga simbolo sa pader ay nagbubulong na parang boses mula sa bato. Sinira namin ang ugat ng may lakas, at lumitaw siya na matikas, balat na bakal na kulay abo, mata na dilaw na may pula. Lumaban kami ng may sigaw, at sa pagsabog ng liwanag, nawala siya, ngunit hindi tuluyan na parang may natira pa ring anino. Ilang linggo pagkatapos, bumalik ang takot ng dahan-dahan, nawawalang sisiw na walang laman na parang kinain mula sa loob, batang tulala na may bulong sa tenga na parang boses niya, buntis na nawala na may damit na puno ng dugo na nag-iiwan ng amoy na hindi nawawala. Natagpuan namin ang kanyang natirang kuko na gumagalaw na parang may buhay, at inilibing namin ito sa tikalalagan sa paanan ng bundok Kanlaon pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa gubat na puno ng kakaibang tunog na parang bulong ng mga patay. Pagbalik, tahimik ang baryo ng ilang buwan, ngunit sa bawat gabi na walang buwan, ramdam ko pa rin ang kanyang presensya na parang anino sa likod ko, naghihintay na bumalik at kainin ang aking kaluluwa ng dahan-dahan. Upang mapahaba ang kwento at mapataas ang kinatatakutan, isipin ang bawat detalye ng mas malalim at may dagdag na deskripsyon. Sa bawat gabi pagkatapos ng insidente, ang mga anino sa dingding ng aking kwarto ay parang gumagalaw ng sarili, na ang mga hugis ay nagiging anyo ng mukha ni Mang Vicente na ngumingiti ng walang ngipin, na ang kanyang ngiti ay parang hiwa sa mukha na naglalabas ng itim na usok na umaakyat sa kisam na parang gustong lumabas. Tuwing natutulog ako, may panaginip na ako ay nasa ilalim ng lupa, sa kanyang silid na puno ng garapon, at ang mga mata sa loob ay nakatingin sa akin ng direkto, na ang bawat isa ay nagbubulong ng aking pangalan ng paulit-ulit, na ang kanilang mga tinig ay parang kuko na kumakamot sa aking utak na nagpapahirap sa pagising na may pawis sa buong katawan. Ang amoy ng dugo at usok ay hindi nawawala sa aking ilong, na parang laging may sariwang patay na malapit sa bahay, at ang hangin sa baryo ay laging mailamig na hindi normal, na parang hininga niya na dumadaloy sa bawat tahanan at nagpapalamig sa loob ng mga kwarto na parang may yelo sa dibdib. Si Ana, bagaman gumaling sa una, minsan ay biglang tumitigil sa paglalaro sa labas at tumitingin sa dilim ng gubat ng matagal, na parang may nakikita siyang hindi namin nakikita, at ang kanyang mga mata ay nagiging mapupula ng sandali na parang inaari pa rin siya ng nilalang na may natirang kapangyarihan sa loob niya.
Ang mga hayop sa baryo ay hindi na normal pagkatapos, ang mga aso ay umuungol sa gabi na parang may nakikita silang multo na lumalakad sa daan, at ang kanilang mga tahol ay nagiging hiyaw ng sakit na tumatagos sa katahimikan, na parang may kuko na sumusundot sa kanilang lalamunan. Sa gubat, may mga puno na biglang natutuyo ng walang dahilan, na ang mga dahon ay nagiging kulay dugo bago malaglag sa lupa na parang umiiyak ng dugo, at sa ilalim nito, may mga bakas ng paa na hindi makatao. Paang may kuko na matulis na nag-iiwan ng sugat sa lupa na hindi gumagaling kahit anong gawin, na parang ang lupa mismo ay sugatan at nagdurugo. Nang sumalakay kami sa kanyang kubo sa gitna ng gabi, ang hangin sa ilalim ng lagusan ay parang buhay na bagay na humahabol sa aming mga paa na parang mga daliri ng patay na gustong hawakan kami at hilahin pababa. At ang mga simbolo sa pader ay nagiging buhay ng tunay, na ang mga mata ay sumusunod sa amin at nagbubuka ng malaki na parang handang kainin ang aming kaluluwa ng buo. Nang sinira namin ang ugat ng kadiliman, ang sigaw niya ay hindi lamang sigaw ng isa. Ito ay parang libu-libong boses ng mga biktima na naghahalo sa isa, na ang tunog ay tumatago sa buto at nagpapahirap sa katawan na parang ang bawat selula ko ay sumisigaw rin sa sakit at takot. Pagkatapos ng pagsabog ng liwanag na nagpaputol sa dilim na parang kutsilyo sa balat, ang kubo ay umuga na parang lindol mula sa ilalim ng lupa, at kami ay halos gumapang palabas ng may sugat sa katawan na nagdurugo ng hindi tigil. Sa paglalakbay namin sa tigkalalagan sa paanan ng bundok Kanlaon, ang gubat ay puno ng kakaibang tunog na hindi mula sa hayop o hangin, kundi mula sa mga puno na parang nagkukwento ng mga patay na matagal nang nawala, na ang bawat dahon ay nagbubulong ng mga pangalan ng mga biktima na nagpapalamig sa aming likod. Ang ilog na aming nilusong ay may tubig na kulay dugo sa gabi ng walang buwan, na may mga anino sa ilalim na sumusunod sa amin na parang mga kamay na umaabot mula sa ilalim. At ang araw ay tila ba hindi sumisikat ng buo sa daan na parang may kortina ng dilim na nakaharang. Nang ilibing namin ang kuko sa sagradong lupa, ang lupa ay umuga na parang tumatanggi sa una, at may malamig na kamay na parang humawak sa aking braso mula sa ilalim na nagpapahirap sa paghinga. Ngunit sa huli, ang katahimikan ay bumalik na parang pagsuko ng kadiliman sa liwanag ng mga sinaunang espiritu. Hanggang ngayon, sa bawat umaga nang magising ako mula sa panaginip na puno ng dilim, ang unang bagay na nakikita ko ay ang anino sa sahig na parang anyo ng kanyang mukha na kumukurap ng dahan-dahan na parang buhay pa rin siya sa loob ng aking isipan. Ang mga bata sa baryo, kahit gumaling sa mga sakit, ay minsan ay nagkukwento ng mga panaginip na pareho. Mga panaginip na may matandang lalaki na may matang pula na nag-aanyaya sa kanila sa gubat na may ngiti na puno ng lihim, na ang kanilang mga tinig ay nagiging bulong sa hangin na naririnig ko sa gabi. Ang mga hayop ay umiiwas sa ilang lugar sa baryo, na parang may invisible na bakod ng takot na nakapalibot, at ang mga puno sa paligid ng dating kubo ay nagiging baluktot na parang mga braso na humahabol sa hangin na parang gustong yakapin ang mga dumadaan. Si Lola Rosa ay namatay ng ilang buwan pagkatapos ng insidente. Ngunit bago siya pumanaw, nagbulong siya sa akin ng huling babala ng may nanginginig na boses. Hindi siya nawawala ng tuluyan. Siya ay nagiging bahagi ng dilim mismo na laging naririto. Mula noon, sa bawat gabi, inihahanda ko ang aking itak sa tabi ng kama, na ang talim ay laging handa na kumikinang sa liwanag ng buwan. At ang aking dasal ay hindi para sa kapayapaan, kundi para sa lakas na harapin ang kadiliman kung ito ay magbabalik ng hindi inaasahan. Ang kinatatakutan ay hindi lamang ang aswang na may anyo ng albularyo. Ito ay ang ideya na ang dilim ay laging naririto, sa loob natin, naghihintay na kainin ang liwanag ng dahan-dahan na parang gutom na hindi mabusog. Sa bawat hakbang ko sa bukid sa umaga, ramdam ko ang lupa na parang buhay na bagay na gumagalaw sa ilalim ng aking paa, na parang may mga ugat ng kadiliman na lumalaki pa rin. At ang aking mga panaginip ay puno ng kanyang mukha na nagiging mas malapit sa bawat gabi, na ang kanyang hininga ay nagiging aking hininga na puno ng amoy ng dugo.